Magandang araw mga kababayan. Ako si Tito Ik, ang inyong kwentista ng kababalaghan at katatakutan. Dito, ang bawat kwento may itinatagong lihim. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Aswang sa isla ng Balantak. Mga saksi ng isang madugong gabi. Ang kwento ng ating kababayang si Ruben. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Ruben, tubong antik. Pero matagal na akong nakatira dito sa Maynila. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Isang bangungot na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng takot sa puso ko. Lalo na kapag sumasapit ang dilim. Taong 2003, isang gabi ng Hunyo, napadpad kami ng barkada ko sa isang isla sa Visayas. Isang lugar na kung tawagin ng mga taga roon ay Isla ng Balantak. Hindi ito kilala sa mapa at kung mapapansin mo, bihira ang bumibisita doon. Hindi dahil sa walang maganda. Sa totoo lang, napakaganda ng lugar. Malinis ang dagat, puting buhangin, at napapalibutan ng makakapal na kagubatan. Pero may isang dahilan kung bakit iniiwasan ito ng karamihan. Isang alamat na matagal nang pinaniniwalaan ng mga taga-Visayas. Alamat ng aswang sa isla ng Balantak. At ako mismo, kasama ng 3 kong kaibigan, sina Jomar, Cardo at Nilo, ay naging saksi sa lagim ng lugar na yon. Ang imbitasyon. Isang Sabado ng hapon, nagkayayaan kaming magbakasyon sa isang isla. Si Cardo ang may kilala roon. Tiyuhin niya raw ang kapitan ng barangay. May boatman na rin siya, si Mang Elias. Cardo, masigla. Pare, ang ganda ng isla ng Balantak. Walang signal, walang ingay, puro gubat at dagat lang. Swabe to. Wala naman kaming ideya sa alamat. Akala namin ordinaryong bakasyon lang, kaya game kaming lahat. Kinabukasan, maaga kaming bumiyahe. 2 oras sa van, tapos halos 1 oras sa bangka. Pagdating sa isla, napakaganda, malinaw ang tubig, malamig ang hangin, at malayo sa kabihasnan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may kakaiba akong naramdaman. Para bang may nakamasid, may malamig na hangin na dumaan sa batok ko na nagpatindig sa balahibo ko. Mang Elias, seryoso, pabulong. Mga iho, huwag kayong lalayo sa gabi ha, at huwag mag-ingay kung may marinig kayong parang bata na umiiyak. Napatingin kami sa isa't isa. Medyo natawa pa si Jomar. Jomar, naku Mang Elias, baka multo yan ha. Hindi na lang sumagot si Mang Elias at umalis. Ang unang gabi, pagkalipas ng hapunan, nag-inuman kami sa tabing dagat. Mga 9:00 ng gabi, biglang dumilim ang paligid. Walang buwan, walang bituin. Hangin lang at huni ng mga kuwago. Habang nagkukwentuhan kami, may narinig kaming sigaw mula sa kagubatan. Ah! Cardo, natataranta. Pare, may tao sa gubat! Dali-dali kaming nagtungo sa may gilid ng kagubatan. Pero wala kaming nakita, kundi mga bakas ng paa sa buhangin. Malalaki, at ang isa, parang may kuko. Doon pa lang, napansin ko ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Hindi ito ordinaryong hayop. Pagbalik namin sa kubo, kinausap kami ni Mang Elias. Mang Elias, mahinang boses. May gumagala na aswang dito, lalo na kapag walang buwan. Dapat hindi na kayo lumabas. Napatawa pa si Jomar. Jomar, aswang, naku baka ibong malaki lang yan. Pero bago kami makatulog, may kumalabog sa bubong ng kubo. Mabigat. Parang may tumapak. Cardo, mahina. Pare, may narinig ba kayo? Wala ni isa sa amin ang kumilos. Hanggang sa marinig namin ang mahinang iyak ng babae mula sa labas. Boses ng babae, mahinang iyak. Help! Tulungan niyo ako! Tiningnan namin sa bintana. Wala. Paglabas ni Jomar, kahit pigilan namin, sumilip siya sa likod ng kubo. Paglingon niya, namutla siya. Jomar, takot na takot. Pare, babae na may mahabang buhok, pero hayop ang katawan. Nagpapanik kami.
Biglang bumagsak ang ilaw sa kubo. Ang madugong gabi. Habang nagkukulong kami, naririnig namin ang pagkaskas ng kuko sa dingding. Kaskas, kaskas, kaskas. Hanggang sa may bumagsak sa harap ng kubo. Si Nilo, duguan ng leeg. Patay. Hindi na namin alam ang gagawin. Mang Elias, galit na galit. Lumaban kayo. Kumuha ng itak. Sumugod siya sa dilim. Dala ang itak. Narinig lang namin ang sigawan at iyakan. Pag-uwi niya, duguan ang katawan. Pero may hawak siyang buntot ng isang kakaibang hayop. Mang Elias, isa yan sa kanila. Pero hindi pa tapos. Sa likod bundok ang pugad nila. Nagpasya kaming hindi na matulog. Ang katotohanan sa isla ng Balantak kinabukasan. Kinausap kami ng kapitan. Kapitan, pasensya na kayo. Hindi namin kaya alisin ang mga iyon. Matagal na silang narito. Taon-taon may kinukuha silang buhay. Kapalit ng katahimikan ng bayan. Gusto naming magsumbong sa pulis. Pero sabi ni Mang Elias, wala silang magagawa. Pagkaalis namin sa isla, sinabi ni Cardo na hindi na siya babalik doon. Si Jomar nagkasakit ng ilang buwan. Ako, hanggang ngayon, dala ko pa ang alaala ng gabing yon. Yan ang kwento ko. Isang bangungot sa isla ng Balantak. Kaya kung may magyaya sa inyo sa isang islang walang pangalan, mag-isip-isip kayo. Baka kayo na ang susunod. Magandang gabi. At ingat kayo. Lalo na kung walang buwan. Ito nga pala ang mga kwento ni Tito Aike. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong gabi, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ikaw ang unang makakarinig ng mga susunod nating kababalaghan. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, i-share mo sa comment section. Baka yan na ang isunod nating kwento. Hanggang sa muli.